guys, na-drill na namin yung ano, yung pegboard ni Jermaine. Kakabit niya na lang yung mga attachment. Yan, meron siya nun. Magkano inabot lahat yan? 71? Mahal na, no? Lahat ng mga attachment nakasama. Lahat pala, dalawa yung binili mo yan eh. Parang maliit na siya eh. Masakto lang. Tapos ito yung ano namin. Printer sa baba. Bali naka-monitored siya sa camera. May camera kasi sa loob na built-in yun eh. Yan. Pegboard. Ito lalagay yung headset. Headset mo? Yun. Bago ba yung headset mo? No. Big time ka pala eh. Big time ka? Yun pa. Pati halaman, bumili siya eh. Mayroong halaman na totoo dun eh. Ba tayo mo nan? Tamad sa magdilig eh. Baka na, mamatay lang. Bumili na siya, yung patay na. Inorganic. Yun. Halamanin. So, ayan. Ito na yung setup niya. Natapos niya na actually. Yan. Ito yung bilhin namin sa IKEA. Hindi pa niya lalagyan ng mga kung anik-anik. Kasi may nag-ano rin. May tanong din si Sis Memory yung name niya sa sa YouTube. Paano raw yung setup nila, Jermaine. So, yan ang setup. Yan yung nabili. Dadagdagan pa niya na kung ano-ano yan eh. Ito yung monitor niya. Yan. Keyboard. Ito, meron pa siyang Nagla-livestream ka ba? Minsan. Minsan. Ayan na. Cute. Mga display niya. Ito yung nabili namin sa Pinas. Meron pa sa loob yan. Kiluwa ba yun? Kiluwa nga. Ganda, diba? Yan ang kanyang setup. Katas ng Jollibee yan at saka ng YouTube niya. Pag-edit. Tapos siya yun. Tingnan natin, pakita natin. Yan. Ito, sabi ko pag na-uwi na Pilipinas mo lang bibili. Sa Pinas niya bili nung last na uwi namin eh. Yan. Nag-ano siya ngayon eh. Ano yan yung sa 3D printer? Mag-ano siya, magpiprint siya ng mask. Kaya lang sobrang laki. Kaya inaano niya, ini-split niya. So maganda to. Maganda tong pegboard na to. Saan? Usugan na konti na. Ganda nga yan kung dalawa pa eh. O kaya banda dito isa. Kaya lang matatakpan yung niya. Monitor. Ilalagay yung shelf dito. Dito ba ilalagay yung gusto mo? Displayan mo. Doon ilalagay yung mga helmet. Helmet na ipiprint mo. Gano'ng katagal ang print yan? 1.5 day. 1.5 lang? Ito lang. Mukha lang. Hindi pa kompleto yan. Kaya, yung isa mas matagal. Mas laki. 1 hour, walang bumabalik. Ganyan. Tapos tinitignan ni Jeff, nandun lang daw yung papel. Tapos tinanong niya, may update na ba? Sabi niya, wala pa po eh. Nag-aantay pa po kami. Ang ganun lang daw sagot. Sabi ko, tawagan mo si Dr. Jing yung... So nag-aantay pa kayo dyan? Oo. Pero nasa loob na ng ER, kumbaga. Sabi ko, tawagan mo si Dr. Jing. Si Doc Jing kasi yung head ng mga dito. Doktor. Oo, na, di ba tumulong kami dito sa hospital dati, nung pandemic, tsaka dito ako nanganak. So, kilala na din kami dito kahit pa paano. Tapos, yun nga yun, si Doc Jing, na laging nakikipag-coordinate, ganyan. Sabi ko, tawagan mo na, sasabihin mo, parang di tayo, parang di ka mo tayo nabibigyan pa ng doktor dito. Tapos yun, pagka-message siya, mga 15 minutes lang, pumunta na sa amin, may doktor na daw, ganito, ganyan, sunod-sunod na, yung ginawa. Tsaka kailangan na yun eh, kumbaga, emergency na talaga eh.
Kaya nga, yung sabi ko, grabe, kaya ka nga nasa emergency. Kasi nga, ura-urada, di ba? Kailangan i-priority eh. Tapos, thank you. Tapos, Sumuntik na pala mag-sepsis, no? Kung tumaas pa, kung pinaabot pa sa... Dapat siguro, ano ka, yung regular kang nagpapa-urinalysis. Oo, yun nga. Kasi parang ever since noon, problema mo na yan, di ba? Oo, ang huli kong ganito nga, naalala ko yung na-hospital ako. Ilang taon ba ako nun, kuya? Parang elementary ako. Elementary ka pa lang nun eh. Hindi, ano rin siya no... Oh, high school. High school ka. Sa May may... high school din ako. Di ba sa may ano, sa may giginto, sa may tabang? Oo. Doon sa may Naalala mo doon ka, ng 2 days ka rin sa hospital nun. Sobrang taas ng ano mo sa UTI. Basta yun nga, natatandaan ko. Tapos nag-chills din ako, no? Ever since, lagi kang... Ay, hindi, college ka na nga nun. College ka na nun. Talaga? Kaya problema mo na noon yan. Kaya dapat babantayan mo talaga. Oo, yung kidney ang delikado dyan eh. Tsaka nga yun, sepsis. Eh, binasa ko nga ngayon na yung type ng UTI na yan is delikado kung paulit-ulit na nangyayari. Oo, yun nga daw yung nasa akin, yung paya, Mahirap din kasi eh, pero nabasa ko yung post mo nga eh. Oo, Kaya yun tinignan din ko. sabi ng doktor. Kaya siguro yun nga, pag lumala, candidate for sepsis siya. Kaya watch out mo na siguro, dapat mag-regular ka na ng ganyan. Para lang sigurado. Oo, lalo na kumbaga, no, hindi na ganun katibay yung kidney ko. Tsaka nasa ano mo na yun eh, kumbaga ganun ka na ever since eh, diba? Mahirap na. Ayun o. Kakauwi lang namin. Ang lamig. Hindi na sumama kasi giniginaw siya eh. Sabi na ako magkasakit ka pa. Kami lang ni Jonas. Tingin ng Aurora. Picture lang sandali. Yun nga pala yung mga nag-aanap ng ano ni Ninya. Yung mga vlog ni Ninya. Nung nakaraan kasi sunod-sunod yung ano namin. Sunod-sunod yung mga nangyayari sa Pilipinas. Dahil nga inaayos yung for lease na bahay. Tapos yung transfer ng mga labi ng mga kamag-anak namin sa, ano pangalan nun? Lalagay sa Columbarium. Columbarium, kasi binabaha na yung endless love, sobrang baha na. So, inano lang namin na ilipat na lang sa malapit sa bahay nila Ninya para at least na pasyalan nila, ganyan. Tapos nga naman dadayo pa sila ng Bulacan, di ba? Tapos yung bahay nga na kakaroon ng mga negotiation, so back and forth si Ninya doon. At saka yun nga yung mga kung ano mga legal fees do sa paglipat nung mga labi ng mga kamag-anak namin, tapos yung pagpalagay ng mga date of kasi ibang kamag-anak namin doon halos lahat doon o yung mga lolo't lola pa namin, mga tsahin nandoon, hindi namin lahat kabisado, tsaka yung death certificate nila wala naman sa amin. Hindi, tatagal na eh. Hindi, tsaka wala talaga sa amin yung death certificate nila, nandoon sa mga kamag-anak nila. Kinokontak naman ni Ninya, kaya lang yung isang pininsa namin, sige, sabi niya, sama nyo na dyan. Kayo na bahala. Tapos yung iba, hindi naman makontak ni Ninya. Di mga lolo't lola, ang tagal nang wala, maliliit pa kayo eh. Tsaka si Mami na lang doon kasi sa side ni Mami yun, yung yung... Si Mami, di mo na matanong kasi nga, may Alzheimer's na nga. So wala na, ang hirap kasi niya, busy kakasikaso. Sobrang busy. So busy sa asikaso, sa gastos. Tapos sa shop nila. Although, syempre, may mga tulong din naman kaming ginagawa para doon, kaya lang. Wala kami doon para tulungan siya physically. Na maglakad, mag-asikaso. Nandito lang kami para doon sa mga kung anong kailangan, ganyan, kung ano yung maitutulong namin. So, nangyayari. Tapos sa shop pa, marami pa silang mga event doon sa shop nila. Kaya wala na rin silang vlog kasi nga, sila na yung nagtututok ngayon sa shop. Sila na mismo yung hands-on doon sa shop. Sabi nga namin, okay din kasi at least nakikita niyo yung flow nung negosyo nila, hands-on kayo kaysa yung kapatao nyo, di ba?
Tsaka mas naging, kumbaga Nag-improve. focus sila, pati yung kandila, ang laki ng, Ang laki ng in-improve ng shop nila. So, yung mga gustong makita sila Ninya or sa visit nyo na lang yung shop nila kung sakali. Plant Perry, Manila. Plant Fair, Manila. Sa mga may mga nagme-message din kasi, ba't daw wala ng vlog sila Ninya? Sobrang busy kasi silang dalawa lang ni Jet ang nagpapalita sa shop. Tapos yung huli, yun nga, bigla na lang, nagkakwentuhan kami ni Ninya, may chat kami dyan. Nagkakwentuhan nga kami, nasa hospital na siya. So, ang akala nila noong una para na-dehydrate lang or kasi nilalagnat na siya, ganyan. So, sabi niya baka napagod lang, nasobrahan kasi 2 o'clock na ng morning siya umuwi nung may ginagawa siya doon sa kasi may mga souvenir siya ginagawa. souvenirs. So, pag uwi niya nilalagnat na raw siya, hindi niya alam kung ano nangyayari. Tapos nagchi-chills na. So, kinabukasan, dinala na siya sa saan ba yan? Nagpa-check up muna sila sa Sa SM, no? SM yun, SM Fairview. So, na-check naman siya kung ano-ano mga check nila. Tapos, tinap yung yung likod niya dito sa may bandang lower back. Masakit nga daw. So, nagkaroon na ng hint yung yung doktor. So, pinaano siya ng lab. Pinalab muna siya. Lab. Puro mga lab test muna siya. Tsaka yung urinalysis or something. Tapos nangyari, lumabas yung mga yung bacteria nga parang triple. Triple do sa triple. Ilan daw normal? 10,000 daw ang normal, sa kanya umabot ng 29,000. 29,000. So nataranta na baka may something daw, meron daw inflammation something? Inflammation sa kidney. Na nakita, kaya nag-aalala na. Siya yung tawag din, yung ginagawa siya? CT scan. CT scan. So nakita, namamagado yung kidney. So, pwedeng, pag hindi pa siya kinonfine or ginamot, parang pwedeng maging sepsis. Sepsis. Or bumigay yung yung kidney niya. Ayun. Kaya siya. Pinarush na kagad na i-admit. In-admit na kagad siya. Problema na naman. Ayun. Pero 3 days din siya sa hospital, pero awa naman ng Diyos, nakalabas na. May nangyari pa last day na. Last day ba o second day? Second day. Maga naman yung kamay niya kasi yung pagkakasaksak daw, parang nahugot yata yung o namali yung lagay ng dextrose na maga. Ganito niya, sobrang maga. Kaya nakakaawa na. Sabi nga namin, nung kachat namin siya, magang-maga. Sabi niya, hirap nga. Hirap na siya, masakit daw. Kaya kasi nasabihan namin, maging ka. Kasi since noon, problema niya na yun sa UTI na yun UTI, lagi siya. Kahit nung bata. Bata yun, nung nag-college siya, na confined din yan, ilang araw din sa hospital. Minsan lang, ilan na lang kami, 2 na lang kami magkapatid. Siyempre, mag-aalala ka din kapag may di ba? Kasi nung night before, nag-post pa siya na nasa shop gumagawa ng mga souvenirs Sabay, nung nag-message siya, si Jet na yung nag-reply, ay, nasa hospital kuya si... Kaya kinabahan na rin kami kung ano na nangyari. Ba't na bigla sa hospital? Kakapost ang night before, di ba? So, ayun. Nawa ng Diyos, nakalabas na. Naman siya. Kumbaga yung katawan niya naman, doon sa binibigay na mga, pangalan nun? Yung bawal dito, mga gamot na... matatapang sa atin. Sabi nga namin sa kanya, maging maingat ka na ngayon. Hanggat maaari, kung pwede ka nga magpaano ng test, magpalab ng every 6 months. Kasi akala daw niya, wala siyang naramdaman sakit. Wala. Nilagnat na lang siya bigla na umabot daw ng 40 Kaya kinabahan na si Jet. Sabi ko, dapat... Tsaka doon siya natulog sa isang kwarto. Walang aircon, nakakumot, nakatodo na siya, pero nanginginig pa rin daw siya So nagtaka na sila, kaya dinala na talaga sa nagpa-check up na. Minsan sunod-sunod, 2 na lang talaga kami. Wala na yung 2 kuya namin na ang aga rin nagkawala. Siyempre mag-aalala ka din. May mga di mo malaman yung lifespan namin parang iksi nagkataon lang siguro din. Hindi mo naman din masasabi. Kaya maging maingat sa katawan. Regular check-up din. Kaya ngayon din ang bili namin sa kanya. Gawin mo yun kasi lalo pat lilit pa nung anak mo.
Kasi delikado yun kung napunta ng sepsis. Ang tindi na Kinabahan na nga, tanong nga raw na tanong yung mga nurse, okay ka lang ma'am? Okay ka lang? Kasi ang putla-putla na raw na Okay pa rin daw siya Hindi pa rin daw niya nararamdaman Nanghihina na raw siya, pero Nanghihina, hindi yung pero hindi. sakit na ano. Malakas din kasi katawan nun. Kaya lang yung... Mahirap nga yung sabi nga sa akin ng doktor, di ba? Mahirap yung mataas ang tolerance mo sa pain. Hindi Kasi mo minsan, akala mo, ano lang, regular na pain regular lang. lang, hindi mo papansin. Parang nangyari sa akin, yung sa gallbladder ko, iba nga daw, maliit lang, namimilipit na sa sakit. Sa akin, laki na isang buo na, ano na, puputok na. Kung pumutok yun, lason. Kaya sabi nga, iba rin yung yung mataas ang tolerance sa pain. Hindi rin maganda yung kasi akala mo okay ka pa. Oo, hindi nararamdaman ko agad Layo nga agad na naiisip mo pag kami naramdaman ko. Siyempre, maganda advance mag-isip para malaman mo rin agad kung ano magandang solusyon. Either way na, yun nga ba yung sakit o hindi naman makakasama yung kung gagawin mo yun, di ba? Yung bagay na para makabuti doon sa katawan mo. Pero, yun lang naman yung aming, na-share kasi nga, nag-aalala rin kami kay Ninya, pero awa ng Diyos okay na siya. Doon sa mga nagtatanong din. Marami nagtatanong na nasa na si Ninya, ba't hindi na nagbablog, kamusta na si Mama Toya, ganyan. Okay naman si Mami, si Ninya, yun nga, galing sa mga problema na yun, pero at least naka-recover na siya. Actually, nakakauwi lang niya kahapon, kahapon. So, pahinga na lang. Pahinga na lang. Overwork din, kasi sila nga yung nakatutok doon sa shop, so maraming pumupunta. Lalo pagka yung gumagawa pa siya ng mga candles. Souvenirs niya, kaya pero okay din yun kasi extra nila. Extra income, alam niyo naman. Ay, naku. Daming gastusin. Kailangan yun. Saka ganun ang buhay talaga may mga times na bigla na lang merong problema darating sa'yo. Ganyan. Kaya kailangan kahit pa paano medyo handa-handa ka din. Kailangan natin naging ready lagi sa mga ganung bagay. Yan. Huwag kang magpapadala sa mga sa mga negative sa mga paligid mo. Malaki nga, di ba nga? Malaking malaking epekto sa tao yung yung pag pinansin mo yung mga negative sa paligid mo. Kaya mas okay kung kahit anong nangyayaring problema sa buhay mo. Isipin mo, may kapalit na mas maganda yan. Tsaka yung mga sa mga ibang tao, di ba? Yung mga, ganito yan, ganyan yan. Baliwalayin nyo na lang sila. Parang, ganun talaga ang tao May masasabi. Hindi mo mabi-please yan Magsuot ka ng maganda, sasabihin, ang yabang naman ito, magsuot ka ng pangit. Sobrang hirap naman ito sa buhay. Wala bang pang laging merong sabi. Merong laging masasabi sa'yo na na negative or positive. Basta lagi meron silang mapupuna sa'yo. So kami, bahala kayo kung ano yung tingin nyo sa amin. Kami nasanay na kami sa ganun. Nasanay na kami i-shrug off yung mga ganun na, bad ganito, bad ganyan. So what? Hindi naman kakabuti o kakasama ng buhay namin. Natuto na kami hindi pansinin kung ano yung iniisip ng iba. Basta kami ng family namin, alam namin na wala kaming tinatapakang wala kaming inaargabyado na na tao. Bahay, work, gala. May konting gathering, pero that's it. May naiinis man sa amin, mga yan, may yabang yung mga yan. Ganun talaga. Kumbaga, yun lang yung kaligayahan namin, yung makapamasyal. Tsaka hindi yabang yun Hindi namin kaya ipilis ang buong mundo or lahat ng community na mga Pilipino dito or so. Tsaka ganyan, nag-vlog kami. So, open naman lahat mag-comment. Hindi naman kami balat sibuyas na pag may nag-comment ng masama. Yun lang talaga. Buray natin yan. Yun lang talaga, kami. Pagka meron kami dinagustuhan, sinasagot namin. Ganun lang sinasagot kami. Kaya lang, yun talaga. Hindi kami yung nagbubulag-bulagan din or Ibig sabihin, nakikinig o nagbabasa rin kami ng mga comment nyo at nakikinig din kami sa mga sinasabi nyo. Oo, lahat. Kaya, open naman kami sa mga comment Wala kaming doon. Walang problema sa amin yun.
kahit below the belt pa yan, hindi naman totoo. Anong gagawin natin, di ba? Oh, hindi. Tsaka sinasagot din naman namin, di ba? Kung ano yung comment mo, sasagutin naman namin. No? Kung ano rin yung nasa isip namin o nasa puso namin, sasabihin din namin. Hindi namin sasabihin na, yung parang mabulaklak na, papaganday mo pa. Hindi. Or buburay mo pag pangit yung negative. Kasi, yun ang tingin sa'yo ng tao eh. Sabi ko nga eh, hindi pwedeng maging tingin ko sa isang bagay ay maganda, tapos tingin mo mas maganda or maganda rin. Iba-iba tayo ng tingin eh. Hindi po pwedeng maging pareho. Sumaan sa iba, masaya sila sa namin, merong hindi. Okay lang yun, ganun talaga. May mga nagsasabing ganyan, bakit hindi kayo nandun? Wala kayo. Okay lang, wala naman kasi kaming problema dun eh. Kumbaga kami, nakita nyo ba kaming di ba, sumama sa mga karamihan. Hindi, tsaka hindi yung hindi nyo kami makikita pumunta sa mga party talaga. Yung pinakapunta namin is Christmas party. Christmas party sa trabaho, bihira. Yung mga invite ng mga invite ng kaibigan lang na small gathering lang din. Hindi kami pumupunta talaga sa mga malakihang party, bihira. As in, hindi nyo kami bihira makita sa mga gano'n. Pero yun din kasi kami talaga eh. Hindi kami, paano ba masabi doon? Sanay kami kasi kami lang eh. Parang ganun. Nabilang lang yung mga nakakahalubilo. Minsan sa amin, kasi yung logic namin, mas konti yung yung kaibigan mo or kumbaga tight naman. Yung magsabi lang kayo kung anong kailangan niya. Alam mo, nasa likod mo sila. Kumbaga parang laging nandoon. Tama. Hindi yung, ganyan lang yan. Kaibigan mo, pag talikod nyo, bahala ka sa buhay mo, parang so, ganun. So, di ba na ako konti? Basta nandun yung Nandun yung presence nila lagi. Lalo na pag sa mga problema na mabigat. Saka pag kami naging talagang kaklose talaga naman. Hindi lahat namin ng pwede naming maibigay, maitulong naman talaga. Bibigay namin. Siyempre, parang ganon din sila sa amin. Parang salamin lang din kami. Kumbaga, kung ano yung turing sa amin, ganon lang din kami. Ganon din. Minsan masigit pa. Pero ganon pa man, nagpapasalamat pa rin kami sa inyong mga comments at mga nasasabi sa amin. Lalo sa mga dati doon na nanonood, na lagi na ako suporta. Maraming salamat sa inyo. At saka, ayun nga, yung na-update ko lang kayo or na-update lang namin kayo tungkol doon sa Rayos family. Dahil syempre, hindi naman iba, kapatid ko yun. Bayaw ko yun. Syempre, yung mga ganung bagay, kumbaga, para lang din ma-update yung mga maraming manonood nila na nanonood din sa amin. Kasi hindi nga talaga sila makapag-vlog ngayon. Sobrang hectic na schedule niya. Mga bata pa, naasikaso. Kaya, yun lang naman, na-update lang namin kayo, konting chika-chika. Bukas pasok na ulit, tapos na yung day off ko. Split off ako ngayon. So, paano guys? Maraming salamat ulit. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.